Ramir Boulder po, muling nagbabalik. Ay ito na po ang mainit-init pang balita, no? Ayon po kay Greco Bilheca, ito po yung dating PCC chairman nung panahon ni Digong. Ano? 3 taon din siyang nanungkulan. Ngayon ko lang nagustuhan yung mga post niya. Ayon po sa kanya, wala nang pag-asa ang Kongreso. Change the system. Ayon po sa kanya. Sa totoo lang po, mas maganda talagang wasakin na yan, i-abolish ang Kongreso at saka Senado. Kasi wala talagang pag-asa. Hindi na marirepair yan. Kailangan na po talaga na kung baga sa sasakyan, i-overhaul. Hindi na pwedeng kayang i-overhaul yan. Palitan ng bago. Ano? Kasi nga, wasak na eh. Wasak na wasak. Dahil lang sa mga taong gahaman sa salapi. Mga dynastiyang nagpapayaman, mga pamilya na nagpapayaman. Yan po ang katotohanan. Yan po ang masaklap na katotohanan sa ating gobyerno. Ano? Kanya-kanyang dynastiya. Eh, alam niyo po kasi, nagmula po yan sa ating konstitusyon. Eh. Yung konstitusyon natin, pinagtataguan ngayon ng mga magnanakaw na congressman at senador. Ganun din ang mga opisyalis ng DPWH. Magaling pagtaguan. Ganun po nakadesign ang ating konstitusyon. Kaya nga po maraming nagsasabi na marami pong butas ito. Tama nga naman. Tingnan nyo ang nangyari sa ating gobyerno. Halos mawasak dahil sa pagnanakaw. Rally tayo ng rally. Wala naman nangyayari sa rally natin. Ang hihilingin natin, makulong yung mga magnanakaw. Dapat sila makulong. At palitan yung sistema ng ating gobyerno. Yan ang dapat na mangyari. Ano? Kasi wala na eh. Sira na. Sira na. Wala na talaga. Hindi na po pwedeng i-repair pa. Kahit na pinakamagaling na isang leader, hindi niya na kayang i-repair yan. Kailangan ng sinasabi nito na system change. Ha? Palitan ang sistema upang tayo'y magtuloy-tuloy umabante. Oh. Wala nang pag-asa ang Kongreso. It's a broken institution, irreparable. You have to change the system and give other chance. Former Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Bilheca. Oh, sa lahat ng mga nasabi nito, ngayon ko lang nagustuhan yung sinasabi niya. Wala nang pag-asa ang Kongreso. It's a broken institution. Tama. Wala na talagang pag-asa yan. Kahit na ano pang repair ang gawin nyo, kahit na ano pang bihis ang gawin nyo dyan, kahit na ano pang linis ang gawin nyo dyan, naandyan na yan, nakatatak na sa buto, nakatatak sa ugat ng Kongreso ang mga pangyayaring ito na hindi na po makakalimutan ng sambayan ng Pilipino. Ang paglapastangan ng ating mga inihalal na congressman at mga senador. Ano? Hindi lang po kongres ang mga senador ay mga tawag dito, mga congressman ang mga may kasalanan. Hindi naman sila lahat. Kaya lang karamihan sa kanila ay gumagawa ng kalukuhan kung traktor sila. Alam naman nilang bawal pero pinasok nila 'yun. Oh, kaya wala. Kailangan ng palitan lahat ng sistema. Magpalit tayo ng gobyerno. Yan po ang tanging solusyon na nakikita ng karamihan upang umabante muli ang Pilipinas. Kasi pag hindi nyo babaguhin yan, wala. May papasok na ibang administrasyon, nga. Sinasabi ko lang po, totoo to. Ito, itaga nyo sa bato kung hindi mangyayari ito. Ngayon, kung hindi mapapalitan ang ating administrasyon, ang ating sistema, ang ating gobyerno,
magtutuloy-tuloy ang korupsyon. Kasi nakadesign po yan sa konstitusyon eh. Gagawang taguan lang ng mga corrupt na opisyal. Mawawala yung mga corrupt ngayon, may papalit na corrupt na nagbabalak mangurap din. Kasi alam nila yung pasikot-sikot. Ha? Nakadesign na sa konstitusyon natin yan. Kahit na sinong pumalit pa diyan, hanggat hindi po nagagawang palitan ang system, pasensya na po. Kaya lang totoo po yung sinasabi ng karamihan. At hindi lang po ako nagsasabi. Marami po na kailangan ng palitan ang system ng government dito sa Pilipinas upang umusad po tayo. At nakaka nakakadismaya po talaga. Kapag ang dating anti-corruption SARM mismo ang nagsabing wala ng pag-asa ang Kongreso, hindi na ito reklamo ng karaniwang mamamayan. Ha? Hatol ito ng taong nasa loob ng sistema. Ang salitang broken at irreparable ay hindi biro. Ibig sabihin, hindi nasapat ang reforma. Kailangan ng radikal na pagbabago. Pagbabago talaga ang kailangan niyan. Kung ang institusyon dapat gumagawa ng batas ay bihag ng interest, palakasan at proteksyonan, sino pa ang aasahan ng bayan? Ang panawagan na change the system ay hindi paninira. Ito ay desperadong hiling na iligtas ang demokrasya mula sa sarili nitong mga bantay. Sa puntong ito, ang tanong ay hindi na kung tama ba ang sinasabi, kundi gaano katagal pang magbubulag-bulagan ang mga nakaupo. Yan po ang iiwan kong katanungan sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan like, subscribe and share sa aking YouTube channel. Pati na rin po ang aking Facebook page. Huwag niyo pong kalimutang i-follow